Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya't anuman ang mabubuting maaari kong gawin ngayon. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot mong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway huwag mong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na huling tatama sa ganitong mga landang. Mga landang. Ang pagpapala ng Diyos sa mangyawi, ang pag-ibig ng anak, ang pag-iisa ng Espiritu Santo, ang ating maling kung isumayin nawang lahat. Mga kapatid, ang intensyon ng ating panalamisa para sa hapon na ito ay ang pagtatampok sa kapistahan ng kanyang banal na krus. Sa banal na krus na ito ay tayo sinakop ng ating Panginoong Kristo para tayo magbigay ng kaligtasan, mahayag ang kanyang muling pagkabuhay at pasyon ng paghihirap. Sama din natin sa intensyon na ito sa hapon na ito ang ating mga kapatid nating nahimlay na sila ay magkaroon ng kapayapaan, lalo-lalo na ang ating namayapang kaparihan na si Abundancio Inco, si Resusoto Apo Church Bahian. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Kumukupo tayo sandali at tingin ang kapaturan natin, Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, kay panalangin sa ating Panginoon ng Diyos. Awa tayo makapangyarihan Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoon sa Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, kordialong Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng kasalanan sa libutan, tanggapin mo aming kahiling. Ikaw na nalulunglok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang yung Kristong kataasan, kasama ng Espiritu Santo ang halingkong, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, niloob mong apuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan,
upang sa kalupaan ay tumubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus na kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyo, ay ginanap ng iyong anak, ay pagdapat na naming kamtin at lubos na katubusan sa pagkabuhay ng iyong piling sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo na at pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa. Ang magandang panalangin, ito ay ginagamit ng mga pare. Unang pagbasa. Ang mga panalangin ito ay ginagamit ng mga pari sa matandang tipan bilang pagbasbas sa bayan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang 6:22-27. Sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagdebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway ka ba kahabagan, kanya at subaybayan, ingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito sila babanggitin na ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat. Meron po tayong salmon tugunan. Ang ating pong itutugon, sa may iyong kawaang mapagpalang poong mahal. Pakiulit po natin. Sa may iyong kawaang pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan upang sa daigdig, mapait ang lahat ng iyong kalooban at pagliligtas. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, sapagkat matuwid kang humahatol sa madla. Ikaw ang patnubay sa lahat ng bansa, tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Sa lahat ng aming pagpapala, naway igalang ka ng lahat ng bansa, tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Nagkatawang tao si Jesus upang tayo maihatid niya sa Diyos. Isang babae, si Maria ang nagsilang sa anak ng Diyos. Siya ay naging ina rin natin sa pananampalataya at naghahatid sa atin sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia 4:4. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilala kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkaloob niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama ko, kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Magsitiyo po tayo para sa pagkalaghan ng Ebanghelyo. Aleluya, aleluya. Nung dati mga propeta ngayon na anak niya, sinugod ng Diyos Ama. Aleluya, aleluya. Hanapin mo ang kaharian at katarungan
Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, ay nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na kahiga sa sapusapan. Kaya sila na sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Nagtataka ang lahat na narinig ang sabi pa ng mga pastol. Nataning sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at ang pinagbulay-bulay, umalis sa mga pastol papupuri sa Diyos at nagpahayag sa kanyang kadakan ng dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ay sa ginalita ng anghel. Pagdating ng ikalawang araw, ay tinuli ang bata at pinangalan Jesus at naggalang ibinigay ng anghel bago po siya pinaglihi. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magsibuko tayo lahat at pakinggan natin yung ating Ebanghelyo. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ang ating Ebanghelyo ngayon ay patungkol doon sa isinilang ng ating Panginoong Jesucristo. Bukod sa lahat, ngayon pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagtatampok ng banal na krus. Bigyan natin diin ang pagdiriwang ng pagtampok sa banal na krus. Ang ating banal na krus ay itinampok ngayon na Setyembre 14. Ito yung pinagdiriwang sa kapistahan sapagkat doon sa krus na yun na ibinigay ni Reyna Elena, ang pagtatampok ng banal na krus, ito yung petsa na nahukay ni Santa Elena yung krus ng mananakop. Tatlo po ang krus na nahukay doon sa Golgota. Una ay nagkaroon ng may isang karamdaman. Paano nila na detect na yun nga ang krus ng mananakop? Unang-una, kinuha nila yung unang nahukay nila, diniliti doon sa may isang cancer na pasyente at ito hindi gumaling. Hinukay muli nila yung ikalawang krus at idinikit muli at ito hindi na naman gumaling. Yung kahuli-huling krus, dinikit nila at milagro, ito po ay gumaling. Dito po nagkaroon ng kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus na kung hindi doon sa krus na yan, nasaan kaya tayo? Unang-una, sabi nga natin, nung araw, ang Diyos at si Adan at Eva ay nag-uusap diretsyo nung araw. Hindi pa po sila nagkakasala nung araw. No? Kaya si Adan at Eva pag tumawag po sa Ama ay rekta. Gayon din ang Ama, naririnig nila. Pero kinain nila yung pinagbabawal na bunga. Inilarawan po sa atin ng simbahan na mansanas daw. Bakit mansanas? Pero tutuusin talaga, hindi ito mansanas. Walang nakakaalam kung ano man huli yun. Kung anong pinagbabawal na bunga yun. Una, ang interpretasyon po doon, bakit sinabing mansanas? No? Mansanas sapagkat ang mansanas ay pula, akit-akit. No? Pero higit sa lahat, ang sinasabi nga natin si Adan at Eva, ang ipinagbabawal na bunga nung araw, kaya nga gumawa siya ng babae at lalaki nung araw, sapagkat wala pa pong immoral nung araw, wala pa pong pagtatalik nung araw. Ang interpretasyon po sa inyo, ng inyong abang lingkod, ay yung pagtatalik. Yung po ang ipinagbabawal na bunga nung araw. Yun sinuway ni Adan at Eva. Isang puno na ipinagbawal na kaya doon namulat si Adan at Eva nung araw kasi talok na talok si Adan at Eva. Walang panty, wala pong bra nung araw. Wala pong pantalon, walang short. Wala pong mga santo nung araw. Hubot-hubot po. Now, nung ikinain po nila yung bunga na yun, doon na po tumatak sa isip nila, sila ay nahiya. Nagkaroon po sila na makapag-isip ng tama at mali. So tayo po yung naging bunga ni Adan at Eva. Pero tayo po ay lipi ni Abraham. Lilinawin ko lang po, tayo ay lipi ni Abraham. No, hindi po tayo. Si Adan at Eva ay nagmula po yan doon. Pero tayo ay lipi po ni Abraham. So, kung tutuusin, lipi ni Abraham, si Ishmael.
No? Si Ishmael ay pinagmulan po natin. Si Abraham na pinagmulaan po ng lipi ni Ishmael na atin po ngayong lipi. No? Nakailang saling lahi tayo. So kaya nga tayo kung tutuusin, may anak po siya, no? Na si Cain at saka si Abel. Sino yung natatandaan niyo ba yun kung sino yun? Si Abel, yun yung masama, no? At tama ba? No, si Cain. Si Cain yung mabuti at si Abel yung masama. So tayo yung kahuli-hulihan. Kaya nga tayo mga tao masasama. No? Yung po ang pinagmulan natin. Doon po tayo nagmula sa lipi ni Abel. So, magtataka tayo mga kapatid ko sa pananampalataya, bakit hindi ito maipaliwanag ng simbahan. Kaya nga tayo nagkaroon ng College of Mystery o College of Mysticism, yung kolehiyo ng Mistissimo, ay para maipaliwanag yung mga hindi na po na ipaliliwanag ng simbahan sa atin. Bakit po parami ng parami ngayon ang nagiging healer? So, sa takot ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno, gumamit po siya ng maraming healer. Kaya lang sabi nga natin, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Yung mga nagsisipagsabing sila ay totoo. Mga kapatid ko sa pananampalataya, marami po, lalo sa inyong abang lingkod, na naglilibak. Na kung kayo po ay magpapatangay, hindi po kayo karapat-dapat dito. Ika nga sabi natin, si Kristo nga hindi po tinanggap sa sarili niyang lugar, no? Ganon din po ang nangyayari sa inyong abang luklukan. So kaya nga kapistahan ng banal na krus na yan ay ipinagdiriwang natin. So nung sana na po si Adan at Eva, no? Ulitin natin, si Adan at Eva at ang ama ay nag-uusap ng araw, no? Rekta. Nagkasala po si Adan at Eva. Naging hadlang po yun ay krus. Umati o nagkaroon ng boundary sa langit at lupa. Kaya nga nagkaroon po ng krus, isinugo ng kanyang ama na nasa langit, yung kanyang anak, para dumipa sa krus na yun. Kaya nga sabi niya, sa misa, narito ang aking katawan, kanin niyo ito. No? Kaya siya dumipa sa krus, para matubos tayo sa pagkakasala, namatay siya. Yung krus, precious blood of Jesus, doon po bumuhos sa krus na yun sa Golgotha. Kaya nga nagkaroon tayo ng kapatawaran. Kaya nga, sa oras na makikinabang tayo sa ating banal na misa, huwag natin kalilimutan na uminom ng dugo ni Kristo. Ano po yung dugo ni Kristo? Yung kalis binibigay po ng pari dito sa Orthodox na hindi na po ibinibigay sa simbahan. No? Kaya nga, narito ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniutos niyang gawin natin, pero kinulangan po natin. Bakit? Kasi ang kakatwiran po, mahal daw po ang mongko, mahal daw po ang maswine. So, doon pa lang sa sakramento na ipagsak na. So, paano tayo mapupunta sa langit na inaasam-asam natin, bagamat wala tayong kasiguruhan, kasi tayo po ang pipili. Ang lahat ng mga tinatakan ng mahal na ingkong ay patuloy na maglingkod hanggang sa oras po ng kamatayan. At sa oras ng kamatayan, yung mga basbasan niyan na nakasabit sa ating liig at sutana na suot-suot natin, yung po'y magpapaalala sa ating mahal na ingkong, ito'y naging lingkod ko sa lupa. At yun po ay hindi makakaramdam ng anumang paghuhusga o paghuhukom na sinasabing tayo ay mapupunta sa langit. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang banal na krus na yan ay nagpapaalaala sa atin kung tayo ay papaano mamuhay o krus na ating itatampo ay yung mga pasanin natin sa buhay na tinatalima. Bagamat kanina, mga kapatid ko sa pananampalataya ay malakas ang hangin bago tayo mag-umpisa. Pagpasalamat natin sa Panginoong Diyos na tayo nanalangin na ang hangin na yan ay mawala. Sapagkat ang hangin, alam niyo, yan ay isa ding krus na ating pasanin, lalo na sa ating mga dukha kung ang mga bubong natin sira-sira na, no? Maaari itong tangayin, no? Pasang krus natin ang baha, lalo na kung ito'y nagdadala ng leptospirosis. Marami sa atin na nagkakasakit
Marami sa atin na may pasangtos at marami sa atin ay namumroblema. So sa mga problemang yan, mayroon isang sekreto. Ano ba yung sekreto ng pagpasa ng krus na yan? Lord, hindi niya ibibigay sa iyo ang krus na yan kung hindi mo kayang pasanin. At lagi mong tatandaan, si Kristo ang aking Panginoon. Si Kristo ang aking pastol. Sa Kanya ako ginawa. May isang kanta. Ito yun. Ang Panginoon ay aming pastol, pinagiginhawa kong lubos. Pinagiginhawa tayo ni Kristong ating pastol na pako sa krus, namatay, inilibing, ngunit sa ikatlong araw ay nabuhay muli. Kung sinasabi natin si Kristo ay patay, doon po tayo natatapos. At huwag tayo mag-i-expect na kapag panalangin natin, boom, ay natupad ka agad. May pasan krus pa rin po kayo. Susubukin ng inyong Panginoon kung karapat dapat yan ibigay sa inyo. Kasi kahit hindi niyo po yun isingi, yun ay ibibigay sa inyo. At pagkatatandaan niyo yun, isa lang ang sasabihin mo, Panginoon, bahala ka na sa akin. Pakiulit po natin, Panginoon, bahala ka na sa akin. Kristo, ikaw ang manguna sa akin. Yun ang lagi nating sasabihin. At sa oras ng pangangailangan, si Kristo ay naririyan. Pagkatatandaan din natin ang krus na yan ay tampok sa atin. Kaya nga tayo may mga krus sa loob. May krus sa leeg. Dahil kung sa pamamagitan ng krus na yan, yan ay bendisyon sa atin ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Pagkos ang krus na yan ay ating tanggapin upang isabuhay natin. Makibahagi tayo kay Kristo sa kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay at paghihirap sa krus. At pag yan ay nasundan natin, tsak yun, darating anumang oras, siksik, diglig at umaapay. Yun ang pagkatatandaan natin. At para naman po sa ating ebanghelyong ito ay pasalamatan natin ang Panginoon upang tayo ay kaaya-aya sa Kanya. At dasalin natin ang pananampalataya. Magsasayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan na may gawa ng langit at pinanganak si Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing inalasan ng mga yabaw. May tatlong araw na buhay na mong muli umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos sa makapangyayari sila. Doon magwala pa rito tukol tuboy na masilita. Sumasampalataya na kasi Diyos sa Espiritu Santo sa hanghaling ko, sa banal na simbang apostolik at katolika, sa may kasamahan ng mga banal, sa kapaturan ng kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay at may buhay na walang hanggan. Gampanan po natin ang paghahain ng muling apo. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumigas sa salibutan sa iyong tanay na narito, may alay mula sa lupa at bunga ng aming pagkawang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang puwang kapangit magpakailanman. Sa paghahalong ito ng tubig at alak, kami na makasala sa pagka-Diyos ni Kristo maging dapat pakihari sa aming pagkataong. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumigas sa salibutan sa kanyang loob. Narito may alay mula sa katas at bunga ng aming paggawa ng alak na ito parang inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang puwang kapangit magpakailanman. Diyos sa maduming ka, nakikos kami makasalanan, tanggap mo ang atong sisisi bilang handog kami, matutong sumunod sa iyong buong puso.
Diyos ko minamahal, kasalanan ko kasan ay din sa lubos na gawa ko po. Manalangin kayo mga kapatid sa pawahay natin ni kalugdan at sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung paghahain sa mga kamay sa kapuling karangalan sa kapot sinabangat sa buong yung banal. Panalangin sa mga handog. Ama namin lumikha, sige pagpapatawad ng mga kasalanan, maghanap nawa ng paghahain ito ng iyong dambana ng krus na siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan niyo ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan tunay nga marapat ng aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Kristo aming Panginoon, siyang salita ng katawan kapiling ng lahat ang kumiran at ikhain. Iya'y sinugo mo parang kami sa gipit palayain kasi kinalingan ng mahal na Birhen sa naging niyang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inaako na yung sundin na loob mo upang kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Nagtiis siyang inunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magbukas ang kamat at mahayag ang muling pagkabuhay. Kaya kay isa ng mga anghel na sisiawit ng walang humpay sa kalangitan, kasama ng aming mga tatak na santo at santa, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kawanhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal sa ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo mga banal ang kaloob na ito upang sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang handog, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, ilabot sa kanyang malagadatan, sabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito, ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Panginoon ko, Ave Maria Purísima, Santificado po. Gaya hindi matapos muli ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagas at tinatakan at sabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa atin kapag papatawad ang mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko, Ave Maria Purísima, Santificado po. Magsisiyo po tayo, pagpunin natin misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili niya ay nihain, bilang pagkaitinubin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkabatid muling pagkabuhay ng iyong anak kahit inaali namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat sa amin tumayo marapat sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo na kami magsalo-salo sa katawang dugo ni Kristo ay mabugot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo ang malengkong. Ama, hinggabi mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa na aming mga patriarka, ang aming naunsyo, obispo, arsobispo ng kaparian, ng Santa Iglesia Ortodoxa, at ang lahat ng tinatakan ng mahal lingkod. Alalahanin mo rin yung mga kapatid namin na hilal, pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya lahat ng mga pumanaw, kaabos na patuloy sa kaliwanagan. Kahit pagkitapatin kami lahat ng makasara sa iyong buhay na walang wakas.
kay isa na mahal na birhen na ina ng anak ng Diyos, kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama sa Kanya, ang lahat ng parangal pupupuri sa iyo sa mga makapanan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos ng Panginoon ang ating Diyos at turo niya, maghawak-hawak ng kamay at sasabihin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang namin, kapasama namin sa ang bigay ng loob at ipapakain na. Bigyan mo kami namin kagaya ng natin, patawarin mo sa namin mga dahil tayo sa mga kasalakamin. Huwag mo kami paipos. Hinihilingin namin kami diyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinanamig ang dakilang araw pagpapayat ng pagligtas sa amin sa Kristo. Sapagkat sa inang umulang kahariang kapangyarihan kalwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, sunghayin mo ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kapi ng kapayapaan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, peace with you, and peace be with you all. Sa pagsasaksa ito ng katawan at dugo ng Panginoon Hesus Kristo, tanggapin nawa ng pakikinabang para sa buhay na walang hanggan. Kordero Diyos na galit ng kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero Diyos na galit ng kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero Diyos na galit ng kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. At silod po na. Mga kapatid, naririto ang Kordero ng Diyos, ang banal na Espiritu na tumawag sa ating lahat. Mapapalad ang inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang igagaling na ang aking kaluluwa. Ipagsanggalan naman tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Oremus, oremus, oremus. Yung po mga gustong makinabang pumila lang po, una muna yung mga bata.
Manalangin tayo. Panginoon Jesucristo, kami nagsalo-salo sa mga ng Panginabang, nakiusap sa iyo na magsagip ng kaway ng krus na nagbibigay buhay, ay iyong ihatid ang muling pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ang Panginoon ay magpasuwalang hanggan. Muli sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima. Ang basbas sa inyo sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa ngalan sa kataas-taasang Alpha Omega, Alpha Rosso. Sa ngalan ng mahal na luklukan ng awa na aking isinugo sa santuario. Ito na ang hinahangad kong pagkukorona sa mahal na luklukan ng awa. Muli, ang simbahan ng Santa Iglesia Ortodoxa, ang kinapal niya, ang kaluwalhatian ng kanyang patriarkang kinatawan ay sumainyo. Tapos na ang misa. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Muli, ang inyong mahal lingkod ay nagpapasalamat lalo na sa pagkagawa ng kanyang korona. Clara, maraming salamat. Pag-igihin at pagbutihin sa mga nakisama sa misa. Salamat din sa inyo. Ganap na ang pagiging patriarka ng mahal na luklukan. Purihin niyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang banal na Espiritu ay hangad maiupo ang inyong mahal na luklukan. Sa unang pagkakataon ay mayroong kardinal na mahirap na katulad ninyo.
ipinangangako ko sa inyo sa ngalan ng aking banal na pangalan, ang kardinal na ito ay mauupo sa inyo at maglilingkod ng habang buhay. Ang kardinal din ito ay inaalay para sa mga dukha. Kardinal na nagdaan sa hirap, kardinal na tumatamasa ng pag-uusig na katulad ninyong mga nakaputi. Kardinal na iniluklok ng banal na espiritu upang kayo ay pastulin sa buhay na walang hanggan. Maaari niyo siyang ibigay at mananatili, sabi ko nga sa inyo, ang aking banal na presensya. Kahit wala ako sa kanyang katawan, ako ang pinakamamahal ninyong espiritu na sumasa inyo. Ito na ang kinatawan sa banal na luklukan ni Juan Pablo Ikalawa dito sa bansang Pilipinas. At ito ang iyahayag ko sa inyo. Hindi kayo magiging tagasunod kung hindi kayo sumusunod. Hindi kayo magbubunga kung hindi kayo darami at magpapakarami. Punuin ninyo ng mga nakaputi ang dakong ito at ipinangangako ko sa inyo na kayo ay magiging ligtas sa buhay na walang hanggan. Hindi man nakapangangako na kayo ay magiging maligaya sa buhay na ito. Ngunit sa kabilang buhay, doon magkikita-kita tayo. Sa kapangyarihan na iginawad ko sa mahal na luklukan bilang inyong kardinal. Ngayon, siya ay ganap na para sa inyo. Hindi rin magiging ganap ang pagiging kardinal kung hindi sa inyo na nakapalibot sa kanya. Kardinal na ang mahal na luklukan. Off the record. Off the record.